Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Arestado sa mismong opisina ng PNP-HPG sa Cotabato ang isang miyembro nitong sangkot umano sa pangingikil ng umaabot sa 300,000 piso. Pahirapan ang naging paghuli sa kanya lalo't may nagpaputok pa ng baril sa gitna ng operasyon. Iniimbestiga na ngayon ang isa pang pulis na sangkot dyan. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Unang pumasok sa target area ang puwersa ng PNP Special Action Force. Agad nilang pinadapa ang dalawang lalaking inabutan nila sa bungad ng opisina. Maya-maya pa, umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng baril. Mapan. Salit mo, ito! Paala nga. Huwag mo lang yan! Huwag mo lang yan! Ito ka! Pinaputokan daw ang pumapasok na puwersa ng PNP SAF. Ang kumukuha ng video, pinagkubli sa likod ng pader. Ang nagpaputok naman, lumundag daw sa bintana. Ilang sandali pa'y nakita siya sa paanan ng gusali. Hirap daw na makakilos makaraang lumagpak sa semento. Nang maklear na ng SAF ang area, dito na pumasok ang IMEG. Tapalang ha. Walang tapalang. Ito yung mga image ko ha. Sinalakay ng IMEG ang regional office na ito ng PNP Highway Patrol Group sa Cotabato City. Makaraang ireklamo ng robbery extortion ng isang pulis na naka-assign dito na may ranggong Executive Master Sergeant. Siya yung lalaking nasa bungad ng opisina na unang pinadapa ng PNP SAF. Ayon sa IMEG, hinuli raw ng suspect na pulis ang complainant at inimpound pa ang sasakyan nito dahil sa problema sa plaka ng sasakyan. Nagpalit daw siya ng plate number kaya in-impound yung sasakyan niya. Dinala doon sa headquarters ng RHPU. Sa Probar. Ang sabi, magbigay ka ng 50,000, pwede mo nang dalhin yung sasakyan. Hindi raw ito ang unang beses na kinikila ng suspect na pulis ang complainant. Nag-report na sa IMEG kasi napikon, 2 beses na niyang ginawa. Last month, na-plug down din yung sasakyan niya. Nilagyan pa ng baril sa likod, meron daw baril. Nagbayad siya ng 300,000. Kinulong siya ng isang maghapon, walang kaso. Pinakawalan ng IMEG ang isa pang lalaking inaresto makarang mapatunayang wala itong kinalaman. Ang isa pang pulis na nagpaputok ng baril, under investigation. Nagulat siya bakit may mga armadong pumapasok. Nagpaputok siya, mabuti walang tinamaan. Nung pinutukan siya, tumalon, kaya wounded siya, nasa ospital siya ngayon. Kanina, sinampakan na ng reklamong robbery extortion ang inirereklamong pulis na patuloy naming sinusubok na makuna ng panig. Notorious na to noong last year pa na siya involved sa pagbenta ng mga recovered na sasakyan. Pwede siya makulong ng 12 years hanggang 20 years. Grave offense yan. Pwede siya ma-dismiss sa kaso na yan. Paalala ng IMEG sa sino mang mahuhuli sa anumang kaso o traffic violation, hindi dapat manghingi ng pera ang sino mang alagad ng batas. Hindi po tama yun. Hindi tama yun. Kung mayroong violation, dapat gawin kung ano yung narapat. Yung may impound man, may penalty, kung ano man, pwede mag-fine. Pero hindi dapat ibigay ng walang resibo. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Umarangkada na ang una sa 2 araw na tigil pasada ng grupong Piston at Manibela mahigit 2 linggo bago ang bagong deadline para sa consolidation. Kamusta naman kaya ang mga commuter at traffic? Mula sa East Avenue, Quezon City, nakatutok live si Joseph Moro. Joseph? Simula pa lamang ng kilos protesta ng grupong Piston at Manibela ay nagkagirian na sila at ng pulisya. Kanina nga bago tayo umere ay sumugod sila yung Piston at Manibela dito sa tanggapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB dito sa East Avenue sa Quezon City bilang pagkondena sa consolidation na bahagi ng PUV Modernization Program. Naharang nila ang daloy ng trapiko sa East Avenue. Dito rin sila nagsagawa ng kanilang programa at hinarangan na ng pulisya yung northbound at southbound lane
lane ng East Avenue at hindi na sila pinapadiretso kanina. Mel, bago nito ay nauna nang nagkagirian bandang sa UP Diliman pa lamang ang dalawang grupo. Narito ang aking report. Alisin nyo yan! Lalabas kami! Alisin nyo! Alisin nyo yan! Palabas sa UP Diliman Campus sa mga nagprotesta kontra PUV modernization nang harangin sila ng mga pulis. Matapos ang sagutan, nagpumilit lumagpas ang ilang jeepney kasali sa kilos protesta. Sa isang punto, inuga pa ng mga nagprotesta ang isang police mobile hanggang may mga nakalagpas sa police line. I-block muna para hindi maipon. Okay. Pero anong ginawa? Paano ginawa na nila ngayon? Matitigas ang ulo eh. Sa kasalukuyan ay hinaharangan noong mga lumulusot na mga jeepney na kasama doon sa kilos protesta ng grupong Piston at Manibela, yung mga ordinaryo na mga commuter dito sa Commonwealth Avenue. Yung ilan sa kanila ay hindi na naiwasan na magalit dahil dito sa abala na nangyari dito sa Commonwealth. Tandaan niya, para sa inyo rito pinaglalaban namin. Laking pinsala po. May mga anak po kasi kami. Tapos sobrang init pa. Sa huli, malaya ng pinalusot ang lahat ng rallyista ngayong una sa 2 araw nilang tigil pasada. Bagaman sa ilang bahagi ng Metro Manila, marami ang hindi sumali. Bago mag-May 1, asahan po natin na mas marami pang kilos protesta. Kaninang umaga sa Philcoa sa Quezon City, pila ang mga nag-aabang ng mga jeepney sa katirikan ng araw. Mahirap, sir. Mahirap po. Dahil? Mukhang ano ba? Maraming tao. Naiipon ang mga papasok sa kanilang mga trabaho pero may mga jeepney pa rin pumasada. Sasali, pagbalik nga, hindi na nga po babiyahe. Sa Maynila, may mga tuloy rin ang biyahe. Normal lang naman po. Bagaman ang ilan pumasada lamang pero hindi pa rin daw sasali sa consolidation ng mga tradisyonal na jeepney. Mas mahirap pa sa biyahe, talong hindi kami kikita. Kasi hindi rin naman kami maabot sa gusto nilang kota eh. May mga nagpicket din jeepney drivers sa Cebu City bagaman nagbalik pasada rin pagkatapos. Hindi po natin talaga mapigilan yung mga gusto pa rin kumita at makapagserbisyo din. Ilang beses nang ipinagpaliban ng deadline ng consolidation ng mga tradisyonal na jeepney, kaya sabi ng gobyerno ngayon pinakahuli na ang April 30 na deadline at hindi na ito i-extend para sa maraming jeepney driver na tutol dito sa Kongreso na sila umaasa. Sabi nila may prakisa silang tanging Kongreso lamang ang maaaring bumawi kaya tuloy ang biyahe sa May 1 kahit hindi sila consolidated. Yung panguhuli na ititigil ang operasyon namin, doon kami hindi papayag. We will give them a show cause para naman po maisaad po nila ang dahilan nila kung bakit po sila hindi sumama sa programa ng gobyerno. But on the first day po, pag wala po silang mga maipakitang consolidation papers na in-issue po ng LTFRB, we can immediately apprehend them. Ayon sa LTFRB, hanggang kaninang tanghali halos walang epekto ang tigil pasada sa mga commuter kaya di na kinailangan mag-deploy ng mga libreng sakay. Dagdag dito sapat para serbisyuhan ng mga commuter ng mga jeepney consolidated na 77% yan nationwide at 52% sa Metro Manila. Kung talagang sapat na yung mga nakakonsolidate, bakit kailangang magsuspindi ng klase? Bakit kailangang mag-augment at magbigay ng libreng sakay? May layo naman sa LTFRB yung augmentation, yung libreng sakay bilang paghahanda lamang kung kinakailangan. Pero kaninang tanghali nga ay hindi naman kinailangan yung mga libreng sakay. Samantala, Mel, kanina lamang ay binuksan na itong northbound lane ng East Avenue dahil nagbaklas na yung grupong Piston at Manibela sa kanilang kilos protesta dito sa LTFRB at tutulak naman sila dyan papunta ng Menjola sa Maynila. Mel? Maraming salamat sa iyo, Joseph Mono. It's complicated. Ganyan inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang relasyon niya sa pamilya Duterte kasunod ng mga pambabatikos ng dating Pangulo. Kamusta naman kaya ang samahan nila ni Vice President Sara Duterte? Nakatutok si Ivan Mayrina. Undermine your policy. How would you describe your relationship with the Duterte family currently? And how would you reconcile your continued allyship with the Vice President and her family's vocal disdain for your policy? It's complicated. It's complicated. Ganito inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kasalukuyang relasyon niya sa pamilya Duterte sa gitna ng mga issue at pambabatiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Habang ang anak nitong si Vice President Sara Duterte ay nananatiling miyembro ng Marcos Cabinet bilang Education Secretary. But if you ask about the one, of course, that I have the most contact with is Inday Sara. And how we were with each other during the campaign, after the election, it hasn't really changed. He says, "No, I'll just work. Don't worry about it. I'll just work and work and work and work." That's her attitude. All right. Sinabi yan ng Pangulo sa kanyang pagharap sa mga miyembro ng Foreign Correspondents Association of the Philippines kanina. Nanindigan ng Pangulo na hindi magpapasaklaw ang Pilipinas sa International Criminal Court kung saan may kinakaharap na kaso ang dating Pangulo kaugnay ng kanyang war on drugs. Dagdag ni Marcos, hindi raw niya isusuko si Duterte sakaling maglabas ng arrest warrant ng ICC. Pero pagdating sa sinasabing gentleman's agreement ni Duterte kay Chinese President Xi Jinping kaugnay ng Ayungin Shoal, hindi pa masabi ng Pangulo kung ano maring maging pananagutan dito. What I think, for me at least, convinces me that there was in fact a secret agreement is the insistence of the Chinese government that there was a secret agreement. I do not think the Chinese government, I don't think Beijing will just make up and just out of nowhere say there was a secret agreement when there was no such thing. Sa kanilang pulong ni US Defense Secretary Lloyd Austin III sa Pentagon, mismo ang kalihim na raw ang nagbigay linaw kung ano magiging hudyat ng Mutual Defense Treaty. Yan ay kung may napatay na sundalong Pilipino ng Navy, Coast Guard o Maritime Militia man. Tiwala ang Pangulo na magpalit man ng lider ang Amerika sa eleksyon nila sa darating na Nobyembre ay mananatili ang bisa ng Mutual Defense Treaty. What we have agreed with the United States are beyond politics, and I think that since they almost rise to treaty agreements. Those treaty agreements must be honored, and that I think puts us on good ground. Malapit na raw mapirmahan ang Reciprocal Access Agreement sa pagitan naman ng Pilipinas at Japan na magbibigay daan sa mas malawak na kooperasyon sa pagitan ng mga Coast Guard at Navy ng dalawang bansa. Ang EDCA sites naman, wala na raw balak dagdagan ng Administrasyong Marcos. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrin na nakatutok, 24 oras. May mga sinita na sa unang araw ng paghigpit sa mga e-trike at e-bike sa mga pangunahing highway sa Metro Manila. Paalala ng MMDA, simula sa Miyerkules, maniniket na sila. Nakatutok si Oscar Oida. 10 tricycle at e-trike ang agad hinarang sa Taft Avenue sa Maynila sa unang araw ng pagpapatupad ng MMD regulation na nagbabawal sa mga e-bike, e-trikes at light electric vehicles sa mga pangunahing highway sa Metro Manila. Pero ito lang ang kinabubuhay ng ilan. Ito lang. Mula natapos yung anak ko sa pag-aral, ito pa rin ang hanap buhay ko. Sana po pagbigyan naman kami sa hanap buhay namin. Shortcut po kasi ito eh. Paano po ang gagawin nyo? Sa looban na lang yung mga looban. Bagamat nanita na ngayon, hindi mo na maninikit ang MMDA hanggang bukas. Ayon sa MMDA, dapat maintindihang para sa kaligtasan ng lahat ang polisiya. Makikita po natin like sa Road 10, ang lalaki po ng trucks dyan. Hindi po sila makikita na lahat po ng side ay blind side. Yung po safety sa paggamit itong ganitong klase sasakyan. Plus, dito po sa mga karsadang ito, medyo yung kanila pong speed ay medyo hindi po angkop. So, nagkikreate din po ng traffic. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Gustong imbitahan ng Senado at Kamara si dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa investigasyon tungkol sa umunoy gentleman's agreement. At nakatutok si Mav Gonzalez. Meron bang gentleman's agreement o wala sa pagitan ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping? Yan ang gustong alamin sa pinamamadali ng investigasyon ng Senado sa issue kung saan gustong imbitahan mismo ang dating Pangulo at mga tauhan niya. Duterte and his men all have conflicting claims. Ang gulo nilang lahat. Parang gobyerno niya nung siya ay pinuno. Their contradictory statements all the more required that the Senate resolution I filed be heard at the soonest possible time. Pinalagan din ng Senadora ang pag-iit ng dating Pangulo na maayos ang sitwasyon sa West Philippine Sea sa kanyang termino. Paalala niya, noon nagpatupad ng fishing ban ang China sa mga Pilipino. At nangharas ang Chinese Navy ng mga Pilipinong mamamahayag. But this is within
the exclusive economic zone of the Philippines. Mas marami pang insidente ng pananakot at pagbabanta na hindi na isinapubliko noon. Huwag na niyang ipagtanggol ang best friend niya. Walang napala ang Pilipinas doon. Sabi naman ng Senate Minority Leader, malamang unconstitutional ang umano'y gentleman's agreement. Una sa lahat, hindi natin alam anong proseso ang susundin natin kasi unrecorded siya eh. Wala tayong ebidensya. Ano ba yung agreement? So wala. So what is this? Is this a treaty? Is this an international agreement? Is this an executive agreement? Ang Constitution kasi natin, transparency ang isang prinsipyo dyan eh. Tapos kahit nga rito sa ordinaryo natin mga transaksyon, hindi binding pag hindi nakasulat. Hindi pwede yun dahil lang sa salita ng isang tao. Hindi po pwede. Kahit pinakamataas na executive official pa man yun. Wala pa man ang investigasyon ng Senado, may mga mungkahing magharap ang Pangulo at dating Pangulo, halimbawa sa National Security Council. Meron ng mekanismo. Pwedeng imbitahin yung former president. For the incumbent president to invite past president. Pero wag na sa Senado, sabi ng isang kaalyado ng dating Pangulo. Mag-usap na lang sila ng private. Hindi na kailangan idaan sa hearing at malaman pa ng China kung ano yung pinag-uusapan natin. Maging sa Kamara, may nagsusulong na paimbestigahan ng umano'y kasunduan at imbitahan din ang dating Pangulo. Mas maganda, naka-oath siya na magsasabi talaga kung ano yung sinabi niya. Pagpunto ng House Deputy Majority Leader, constitutionally void o walang bisa ang kasunduan kung meron man. Pagsuko raw ito sa ating karapatan sa EEZ at katumbas ng bagong national policy na ito na dapat ilagay muna sa isang tratado at ratipikahan ng Senado bago magkabisa. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Tinanggap ng MMDA ang 200,000 pisong donasyon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson dahil sa paghuli sa kanyang convoy, pero hindi raw sa enforcers mapupunta dahil sa no-gift policy. Pero ayon sa Civil Service Commission, bawal pa rin ito. Nakatutok sina Oscar Oida at Mark Salazar. Sa mismong flag raising ceremony ng MMDA, inabot ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson ang tinawag niyang pabuya para sa mga humuli sa kanilang convoy nang minsang silang dumaan sa busway kahit hindi pwede. Imbis na pangakong 100,000 pesos ay 200,000 ang binigay. Pamanin sa nangyari. Gusto kong ipakita na nobody sa Babdalo at nagpunta ko rin yung humihingi ng patawad. At asahan nyo, hindi nyo na ako mahuhuli ngayon. Tinanggap ito ng MMDA pero paglilinaw ni Chairman Artes, di ito mapupunta sa mga nanghuling tauhan dahil may batas daw na nagbabawal sa kanilang mga tauhan at empleyado na tumanggap ng mga pera o regalo maliban na lang sa mga tinatawag na modest gift. Iyan po ay niresibuhan, donasyon po yan sa agency. Wala pong strings attached yan. Hindi po niyan ibig sabihin ay magbibigay tayo ng special favor kay Governor. Ipapakita rin po nito na ini-enforce po natin yung batas trapiko regardless kung sino po yung ating nahuhuli. In fact, babayaran niya po today yung penalty ng mga drivers para po ipakita na tumutupad siya doon sa regulasyon natin. Pero ayon kay Civil Service Commissioner Eileen Lizada, bawal pa rin ito. While maganda siguro yung intention niya, baka hindi ho lang alam ni ng official po na meron ho tayong batas na ganito. Because try to imagine, Ma'am Nina, kung marami hong magva-violate, ay magbibigay ho sila ng pera kasi nagpapasalamat dahil hinuli sila at anong gagawin ay i-deposit sa GF. So try to imagine, there will now be another source of money coming in na dapat hong hindi. Kasi po, sila po ay bayad na, yung mga enforcers, bayad na po sila ng taong bayan. Bayad na po kami ang aming sweldo ng taong bayan. And you do not have to reward us for doing our work. Ang LTO naman, sisilipin pa ng malaliman ang traffic violation ng mga natikitang malalaking tao tulad ni Singson. Nabigyan nun ng ticket yung driver po noon, so kung hindi niya questionin yung kanyang huli, then fine na lang po yan, dire-diretso na po yan. No? Kung questionin po nila, magkakahiring pa po yan.
kabilang sa sisilipin ang mismong sasakyan. I don't know if it's locally assembled or imported, no? Kung paano yan pumasok sa Pilipinas. Yun ang ibang usapan naman po yun. Dumaan din sa busway ang sasakyan ni Senador Chis Escudero na may plate number 7 na inihingi na nito ng paumanhin kahit hindi siya sakay noon. Nahuli rin sa busway ang isa pang sasakyang may plate number 8 pero hindi pa natutukoy kung kanino kaya tinututukan ng LTO. Yung 8 po, nare-recall po namin under the new guidelines of the President. Yung 7 po sa mga senador, that will maintain. Pwede naman po yung mga senador po dyan. Pero i-inventaryo na po natin lahat-lahat. Pinaghahanap din ng LTO ang driver ng SUV na nag-name drop ng general nang hulihin siya sa busway at kalaunay nagpakilala ring opisyal siya ng militar. Yun po ang ating background check, sino yung taong yon, anong sasakyan, para ma-issue po ng show cause yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar. Oscar Oy na nakatutok. 24 oras. Ilang Pinoy ang naipit sa mga pag-atake ng Iran sa Israel, kabilang ang 4 nating kababayang sakay ng kinubkob nilang barko. Ang kanilang lagay, alamin sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Aakalain mong bulalakaw ang mga tila ilaw na yan na nagpaliwanag sa kalangitan ng Israel. Pero ang mga ito, kasama sa mahigit 300 missile at drone na pinakawalan ng Iran. Sinagot naman yan ang panghaharang at pag-atake ng fighter jets ng Israel. Ayon sa Israeli military, nasugpunan nila ang 99% ng mga ito. Dama rin sa dagat ang presensya ng Iran laban sa Israel. Kinubkob ng Iran ang Portuguese container ship na MSC Aris na may 25 tripulante. 4 sa kanila, mga Pilipino. Ayon kay Iranian President Ebrahim Raisi, ang pag-atake ng Iran, sagot nila saan nila'y agresibong aksyon ng Israel gaya ng airstrike umano nito sa kanilang consulate sa Syria na ikinasawi ng ilang Iranian Revolutionary Guard officer. Tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na ligtas ang 4 na Pilipino. As of this morning, the report from the ship owner is that they are safe and sound and they are resuming their normal duties on board the ship, and that they are healthy in the sense that they get their regular food, they have regular food and water supplies on board. Sabi pa ng DMW, nananatili sa barko ang 4. Kausap daw ng DMW ang kanilang mga kaanak. We are still trying to establish direct lines of communication with them, or at the very least, they could be granted access to call their respective relatives, families. Patuloy rin silang nakikipag-ugnayan sa Department of Foreign Affairs, pati sa manning agency ng 4 at ang may-ari ng barko. Ayon sa kaanak ng 2 sa kanila na tumangging magpapangalan, nakatawag sa kanila ang kanilang kaanak noong April 13. Sabi raw noon ng isa sa mga Pinoy, pinasok ng Iranian Navy ang kanilang barko at di nila alam kung anong mangyayari sa kanila. Wala nang ibang balita ang kaanak dahil naputol na ang kanilang komunikasyon. Nakipag-ugnayan daw sa kanila agad ang mga kinatawan ng pamahalaan. We have gotten in touch with the families and inassure natin sila na kami ay aalalay lagi sa kanila at bibigyan sila lagi ng update. Ayon sa DFA, nababahala ang Pilipinas sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Wow, Diyos ko, ang dami! Oh my God! Ang mga patuloy na pag-ulan ng missile sa Beersheba nagdulot ng takot sa ilang Pinoy sa Israel. Pagtitiyak ng DMW, walang Pinoy na naiulat na nasaktan. Patuloy na nakamonitor ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan sa sitwasyon sa Israel at Iran. Tiniyak nilang handa silang iuwi sa Pilipinas ang mga Pilipino sa mga naturang bansa anumang oras. Sa ngayon, wala pa raw bagong nagpapalista na magpaparepatriate pa Pilipinas. Umiiral pa rin ang Alert Level 2 sa Israel. Ibig sabihin, bawal ang deployment ng new hires. Pinayuhan ng DMW ang mga Pinoy sa Israel na sundin ang mga abiso ng Philippine Embassy roon at dumulog sa DMW kung kinakailangan. Para sa GMA Integrated News,
Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Lumaki pa ang butas na namataan sa gitna ng kalsada sa Pasay City. Alamin na natin live ang latest doon sa pagtutok ni Salima Refran. Salima? Mel, sarado pa rin nga yung inner lane ng Salas Road eastbound. Kasunod yan yung malaki at malalim na butas sa gitna ng kalsada dahil sa nabasag na tubo ng Maynilad. Bandang alas 6 ng umaga kahapon nang mapansin ng MMDA ang maliit na butas sa kalsadang yan sa bahagi ng Salas Road sa Pasay City. Makikita rin ang bitak sa paligid nito. Paglipas ng ilang oras, unti-unti na itong lumaki. May tubig din sa butas. Ayon sa MMDA, halos 10 talampakan ang lalim ng butas. Nauna nang sinabi ng DPWH na may nasirang tubo ng Maynilad sa lugar. We investigated. We conducted leak detection sa area and then nakita po natin na likely nababad sa tubig yung soil underneath ng Salas Road. Kaya lumambot siya. And then we found after our leak detection na meron pong tagas. Iniimbestigahan pa raw ng Maynilad kung paano nasira ang tubo. Napalitan na raw ito kagabi. Mel, sa mga oras nga na ito ay nagpapatuloy pa rin yung pagkukumpuni dun sa nabutas na bahagi ng Salas Road. At kahit sarado nga yung inner lane, ay wala naman itong dagdag na epekto sa daloy ng trapiko. Samantala, pagtitiyak naman ng DPWH South Manila District Engineering Office, hindi nakakaapekto yung pagkabutas ng kalsada doon nga sa mga poste ng Skyway na ilang metro lang ang layo sa lumambot na lupa. Yan muna, latest balanga dito sa Pasay. Mel. Maraming salamat sa iyo, Salima Refran. Muling binatikos ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa isang pagtitipon sa Tagum, Davao del Norte. Panawagan naman ng isang kongresista sa AFP mag-withdraw ng suporta sa Pangulo. At yan po ang tinutukan ni John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Sa binansagang Defend the Flag Peace Rally sa Tagum City, Davao del Norte, muling nagbabala si dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa isinusulong na pag-amyenda ng saligang batas. Sabi niya, gusto umano ni Pangulong Marcos na palawigin ang kanyang termino. Kwaon lang nila ng term of 6 years. Kaya, kabagaan of Dora ko. Saan baligya water? Wala na. Ilan ng kwaon for a term of 6 years. Totala naman shall be eligible for another re-election hantod sa ilang kamantayan. Nga naman, ang ngayon bang si Marcos magpadugay? Ang ngayon ba si Marcos o natagaan pa na itong termino? Kung sa may rason, kung sa may iyang abilidad. Dati nang iginiit ng Administrasyong Marcos na economic provisions lang ang babaguhin at hindi political. Tinalakay din sa pagtitipon ang West Philippine Sea. Pag sumabog ang gulo sa West Philippine Sea, there will be countless of dead bodies. There will be unimaginable destruction. Famine, hunger, mangyayari po yan. Kanya bago mangyari lahat, nakikiusap ako sa inyo. We don't have to hurt each other. We don't have to fire a single shot. At sa gitna nito, nanawagan si Congressman Pantaleon Alvarez sa mapayapang paraan daw mag-withdraw ng suporta sa Chief Executive bilang suporta raw sa saligang batas at para protektahan ang mga tao at estado. Sabi pa ni Alvarez, kapag daw ginawa nila ito, wala niyang magagawa ang Pangulo kundi bumaba sa pwesto.
Ilan sa mga dumalo sa rally ay may mga dalang karatulang nagpaparesign kay PBBM. Habang ang iba may t-shirt ng pagsuporta para kay Pastor Apollo Kibuloy na may mga hinaharap na kaso at pinaghahanap ngayon ng mga otoridad. Sinisikap naming hingan ng pahayag ang palasyo kaugnay ng mga patutsada ng dating Pangulo at ni Congressman Alvarez. Pinuntahan din ni Duterte ang suspendidong gobernador ng Davao del Norte na si Edwin Hubahib. Nananatili si Hubahib sa loob ng Kapitolyo at di kinikilala ang kanyang 60-day preventive suspension na ipinataw ng Office of the President. Ito ay para sa aligasyong misuse of authority, potential oppression at paggamit ng pondo ng gobyerno pabor daw sa interes ng pribadong kumpanya. I want to show my support sa tagaan o lakas na loob para lumaban against the oppressors. So sabi ko naman sa kanya, do not worry. You have earned for yourself the additional political act. Ayon kay Governor Hubahib, nag-file na siya ng motion for reconsideration sa Office of the President. So wala to na po on sa reply sa Office of the President. Magpasalamat din ko sa tanang katawhan nga aniya karon, aniya sa Kapitulo. Para sa GMA Integrated News, John D. Esteban ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakatutok 24 oras. Tinawag ng ilang mambabatas na act of sedition o rebellion ang panawagan ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez sa AFP na mag-withdraw ng suporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Pinag-aaralan na yan ng DOJ at PNP. Nakatutok si June Veneracion. Kasunod ng panawagan ni dating House Speaker at Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez na i-withdraw ang suporta kay Pangulong Marcos hanggang sa bumaba ito sa pwesto, sumagot ang Armed Forces of the Philippines. AFP remains to be a professional organization. Very clear po yung mandate namin. We will protect the Constitution and we will follow the duly constituted authorities. In other words, we will follow the chain of command. And the President is our Commander-in-Chief. Whoever the President is, klarong-klaro yun sa lahat ng mga sundalo. So, I also reminded our soldiers this morning. Mananatili raw tapat sa tungkulin ang mga miyembro ng militar. Our duty is to protect the Filipino people and to uphold the rule of law, ensuring that peace and development will prevail throughout the nation. We will continue to fulfill these responsibilities with integrity, impartiality, and utmost dedication. Ang Philippine National Police umaapila na huwag na silang idamay sa usapin ng withdrawal of support. Remain loyal to the Constitution at ang ating pong loyalty ay nasa ating mga kababayan po at let us spare po yung uniform personnel sa mga ganito po mga usaping political. Para kay Surigao del Sur Congressman Johnny Pimentel, maituturing na act of sedition o rebellion ang panawagan ng dating House Speaker. Sabi ni Camiguin Representative Jordin Jesus Romualdo, dapat daw agad sinasampahan ng kasong kriminal ang nagbibitiw ng mga seditious na pananalita para maabatan ang anumang pagre-rebelde laban sa gobyerno ng mga tao kabilang ang militar. Sabi ng PNP, pag-aaralan daw nila ito. Ating mga legal officers po and other concerned units po if those statement may be considered as a seditious statement. But for now po ay hindi po tayo muna hantong sa mga ganyang usapin po dahil sabi ko nga ay we will see, we will monitor po kung ano pong magiging sitwasyon po in terms of peace and security. Ayon sa Department of Justice, pinag-aaralan din daw nila ito pero kailangan daw muna nilang makita ang buong konteksto ng sinabi ni Alvarez kung umaabot ito sa level ng sedition. Pinaalalahanan din ni Lanao del Norte Representative Khalid Dimaporo si Alvarez na maging maingat sa pananalita dahil ang mga pahayag ni Alvarez kontra gobyerno pwede aniyang mauwi sa investigasyon ng House Ethics Committee. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Alvarez na susundin niya ang pagpapasya ng House Ethics Committee at ng DOJ. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 oras. Hindi hinarang pero binuntutan pa rin ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas na nagkasa ng hydrographic survey sa bahagi ng West Philippine Sea. Ang gate ng Philippine Coast Guard, paglabag pa rin ito sa karapatan ng Pilipinas sa ating exclusive economic zone.
Nakatutok si Chino Gaston. Nakuha ng pa ng Philippine Coast Guard ang Chinese Coast Guard Ship 5303 malapit sa kanilang BRP Gabriela Silang at sa research vessel na BRP Ventura ng National Mapping and Resource Information Authority o NAMRIA kahapon. Yan ay habang nagsasagawa ng hydrographic survey ang NAMRIA sa loob ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, may 35 nautical miles mula sa bayan ng Bolinao, Pangasinan. Tinawag itong pagharang sa post ng security analyst na si Ray Powell. Pero paglilinaw ng National Task Force on the West Philippine Sea, hindi ito pagharang kundi pagbuntot. Based on his appreciation, may standoff daw. There is none. Ano't anuman, nilalabag pa rin ng China ang karapatan ng Pilipinas sa sariling EEZ. Ang China Coast Guard, nagdi-deploy din sila in other areas sa exclusive economic zone natin para i-impose yung paniniwala nila na legitimate ang 9-9. I-justify nila yan through their illegal presence. Wala pang sagot ang Chinese Embassy kaugnay nito. Kaugnay pa rin ang issue sa teritoryo, magkakasa ng West Philippine Sea Fund Run ang Philippine Coast Guard at National Security Council sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bukod sa paglikom ng suporta sa paninindigan ng bansa laban sa China, misyon itong itaas ang kaalaman ng publiko sa issue at labanan ang mga maling impormasyon mula sa China at ilang Pilipinong nagpapakalat nito. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, Nakatutok, 24 oras. Delikado ang brownout sa ilang institusyon tulad ng ospital, pero paano kung di maiwasan, lalo kung may sakuna? May solusyon po dyan ang Department of Energy. At nakatutok si Maki Pulido. Sa oras ng kalamidad tulad ng malakas na bagyo, madalas nawawala ang kuryente. Depende sa sitwasyon kung gaano kabilis ito may babalik. Pero habang walang kuryente, nakokompromiso ang mga kritikal na institusyon tulad ng mga ospital at bangko, maging pagkain nabubulok. Sa tulong ng U.S. Agency for International Development, makakapag-deploy ang Department of Energy ng 8 mobile emergency system, parang generator set pero sa halip na diesel, may solar panels at battery. Each unit has 50 kilowatt hours battery storage and upon full charging can power 2 television sets, 2 air conditioning units, 10 light bulbs, 2 desktop computers, 2 laptops, 5 phone charges, 5 electric fans, and 1 modem for almost 12 hours. Pwede siyang bitbitin ng chopper kung sa isang malayong lugar. Pwede siyang isakay sa boat, pwede siyang hatakin ng truck. 4 to 8 million pesos ang isa nito. Magkakaroon din ng online conference sa pamamagitan ng DILG para ituro ang business model sa mga lokal na pamahalang interesadong magkaroon ng sariling mobile emergency system. Kung dati naman sa mga chat group lang ang koordinasyon at bigayan ng update kung nagkaproblema na sa kuryente sa isang lugar, ngayon meron itong Energy Sector Emergency Operation Center. Sa main hub nito sa DOE compound sa Taguig, real-time mamomonitor ang sitwasyon pati na kalamidad, problema sa grid, at banta sa cybersecurity. Ang decision making natin mas mabilis and mas nagiging integrated yung solutions na. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. After ng confirmation na hindi na matutuloy ang kanilang engagement nitong February, binura ni Bea Alonzo ang photos nila together ng ex-fiancé na si Dominic Roque sa kanyang Instagram account. Ilang netizens ang unang nakapansin ng ginawang pag-delete ni Bea sa photos. Kinumpirma ito ng kanyang camp sa GMA Integrated News. Sabi ng kanyang manager, sa ngayon, bumalik na raw ang pagiging masayahin ni Bea. Patunay raw dyan ang recent night out niya kasama si Heart Evangelista at iba pang kaibigan. Mapapanood sa primetime si Doc Annalyn ng Abot Kamay na Pangarap dahil sa crossover cameo ng character sa Black Rider. Kaya si Jillian Ward napasabak sa action scene with Ruru Madrid. Makichika kay Lars Santiago. Sabi naman po ni Zoe, hindi na daw po siya... Hindi sa ospital na may mabigat na drama, kundi sa matinding aksyon. Sakay ng motorsiklo naman, mapapasabak si Doc Annalyn Santos, Jillian Ward. Ang karakter kasi niya sa hit afternoon prime series na Abot Kamay na Pangarap, may ultimate crossover sa prime time. Doc Annalyn meets Elias Guerrero alias
Black Rider. Nakakakaba po kasi ngayon lang ulit ako sumakay ng motor. Pero syempre, andito naman po ang ating napakagaling na si Sir Ruru. Kaya medyo nawala po agad yung kaba ko. Siyempre, kumbaga nakasalalay sa akin ang buhay ni Jillian Ward. Kailangan talaga nating ingatan na dahan-dahan lang, and then eventually kanina, nagmotor kami, tinry ko ng konting bilisan para at least masanay siya ng konti. Di nga raw dapat palagpasin ang crossover na ito. Syempre, nakakakaba kasi for 2 years, nasa ospital lang po ako nagtitaping. Medyo relax lang naman. Puro medical lang, battle of the brains. Pero dito po, buong katawan talaga yung ginagamit. Nagmumotor, tapos parang may barilan, tapos nakaka-stress. So, nakakakaba po. Magkadugtong siya actually, Tito Larry. Kumbaga magsisimula yung storya niya doon sa abot kamay, and then eventually tatawid siya dito sa Black Rider. Magagamot ko po si Black Rider. Habang nakikipagbarilan, ginagamot niya yung sugat ko. Yes, so sobrang sabay. challenging. Kadadating lang ni Ruru mula sa matagumpay na Sparkle Goes to Canada tour shows sa Canada. At ngayon, nag-a-adjust pa raw ang katawan niya dahil sa sobrang lamig doon at sobrang init naman dito sa Pilipinas. Sa susunod na buwan, si Jillian naman ang mangingibang bansa para mag-shooting. Para po sa movie po namin yan ni Ken-chan, abangan po nila yan dahil kakaiba rin po talaga ang storya niya. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Bukod sa mismong challenges, kaabang-abang din ang mga guests sa Running Man Philippines Season 2, including a K-pop superstar. Unahin na natin si 21 member na si Dara, also known as Sandara Park, na still proud Pinoy by heart. Makikigulo rin si South Korean singer-rapper at OG Running Man member na si Haha. Pati na ang bagong sparkle artist na si Nancy McDonough. Mapapanood din sina Herling Budol, Bianco Umali, Paul Salas, Michael Sager, Shira Diaz at Archie Alemania. Palaban din si Josh ng SB19. Pati ang Pinay members ng K-pop group na Eunice na sina Jelly at Alicia. Laban kung laban din si Rochelle Pangilinan, Alessandro De Rossi, social media personality na si Eric Tai at mixed martial arts fighter na si Mark Strajo. May special participation din si Black Rider Ruru Madrid. At yan ang mga buena mano kong chika this Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Iya. Salamat, Iya. Salamat sa iyo, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.